Magandang araw sa ating lahat. Ako si Master Sergeant Virgilio Ondalok Jr., member ng SR Class 152 2003. Dito ako ngayon, kararating lang sa galing ng Baguio. Nakipag-compete sa 250. Kaya lang yung 250 na yon is nagkaroon ng karagdagan ng 13.5 kaya naging 260.5 na siya. So ito po ang ebidensya. Kararating lang po natin. Ito. So SM. pang second place lang po tayo. SM 250 kilometers yan, di ba? Yes, sir. So, ipakilala muna kita. So, ikaw yung pinakatanyag na ultramarathoner sa Philippine Army. And I think sa Armed Forces. Yes, sir. And I'm very proud na i-share mo yung kwento mo ngayon kung paano ka nagsimula dito sa yung sport na, and sana sa pakikinig sa'yo ng mga kabataan, ma-inspire sila sa paano ka nagsimula at paano mo itinutuloy-tuloy. Yes, sir. So, hindi lang sa Philippine Army ito, sir, no? Pati na rin sa mga kabataan para ma-inspired sila lalo sa akin. Unang-una talaga, inumpisahan ko ito noong pag-graduate ko ng elementary. Kasi na-encourage ako na may tumatakbo, sumasali ng IBRA, mga ganun, and so on and so forth. Kaya ako din, tinatry ko rin yung sarili ko, sir, na gusto ko rin na maging tulad sa kanila. So I hope na ganun rin pag-iisip sa mga bata. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko lang, sir, hanggang nagasundalo ako. Then medyo na-stop yun dahil may ibang mga naging busy sa ibang mga gawain. So tinuloy-tuloy ko lang po yun, sir, noong naging active na ako ng sundalo. So nandoon kami that time sa Suarez doon sa Iligan City. Bali, tinuloy-tuloy ko lang kasi every weekend doon, sir, is mayroong fun run. Sa Iligan? Yes, sir. Paakyat ng Ditukalan? Yes, sir. So, fun run lang yun, sir. Kaya inumpisahan ko yun, tuloy-tuloy ko yan, fun run din. Hanggang sa umabot ng half marathon, sir. Then, pag may mga invitation naman or mamonitor ko, sir, kung saan yung may mga takbo, kaya yun, sinasalihan ko na rin. Din buti naman, mga mababait yung mga leader ko. Bawat paalam, sir, wala namang disapprove. Basta mag-ingat lang. Yan ang instruction ng bossing ko po, sir. Pero bata ka pa nun, di ba? Anong age mo nun? Mga line of 2 pa lang yun, sir. Line of 2, kasi for the record, ilang taong ka na ngayon? 48 na po, sir. 48. And Yes, sir. katatapos mo lang yung 250 plus 14 kilometers. Yes, sir. 264. 264 po, sir. Manila to Baguio via Cannon Road, di ba? Opo, sir. Pero, kuwan lang yun, sir. Sa akin lang, sir, medyo, sabi ko pang sa biro ko, sir, na mani-mani ko lang yun. In other words, pinat-pinat, kumbaga. Pagpatawa ko lang yun sa tropa, sir. Kasi mayabang na rin ako magsalita, sir. Hindi sa pag-ano, sir. I'm sorry. Kasi mayroon na rin kasi ako medyo mahaba-haba pa doon. Na sige. Kilometers. Sige. Simulan natin doon sa pinakamahaba mo, paano mo pinaghandaan, at gaano kahirap yung pinakamahaba mo na tinakbo. Yes, sir. Yung pinakahaba ko yun, sir, dahil yun nga binansagan tayo na bilang isang the longest foot race of the Philippines record holder. 700 kilometers po yun, yan, sir. Doon yan ginanap sa Mindanao or Mindanao Crazy Ultra Marathon. So yun, sir, ang pinakamahaba ko. Then, yung sunod doon, sir, is pababa tayo, sir. From 700, mayroon na rin tayong 613 kilometers, sir. From Lunita Park to Sorsogon po, sir. So, imagine, sir, 7 sapatos ang natira, 4 na lang. Dahil sa maraming mga factor, sir, na ulan or and so on so forth. Kung talaga, sir, isa sa dahilan na masisira talagang paa, hindi lang sapatos, sir, pati paa, duguan yung singit mo o kahit saan. Kahit ngayon nga lang, 264 nga lang yan. So may naramdaman tayo kahit papaano. Grabe, gas-gas ah.
Ayun, so dahil sa dala-dala natin na ito, medyo parang nagraraksak rin tayo mga buddy ba? May dala-dala rin tayo Pakita mo nga. na SM, pakita mo nga. So, yan, di ba? So, yan pala, ang dala-dala mo lang pag ano. Saan yung pagkain mo dyan? although sir may inorganize rin kami na team support sir dahil sa guidance ng Chief of Staff ko sir si Colonel Sandy Diego sir, newly installed namin na pinakamabait na Chief of Staff sir ng 8ID. Kaya natulungan ako sir. Yun sir, direct naman dito sir, hindi rin ako nang hinayang pagpunta dito at talagang pinagbigyan nila ako ng kwan sir, yung sasakyan din sir. Kailangan talaga. Kasi may nakatutok sa'yo, no? Yes, Pag sir. tumatakbo ka. Opo sir. O sige nga, napaka presko pa kasi ito ngayon, itong ano unahin muna natin tong, yung, di ba, kabababa mo lang, wala pa. Tulog ka nga pagdating ko, galing Yes, ka lang yes, ng sir. Bagyo, di ba? Opo sir. Unahin mo nga muna natin ikwento mo itong Manila to Baguio kasi alauna ka nagsimula, buti nga nabasa ko yung message mo Opo sir. na nandito ka na pala. Pero unahin nga natin di ba maliit lang to sa'yo, 264. 264 lang sir. lang. Yeah, Yeah. sir. Pero sige, unahin nga natin tong 264. O paano mo pinaghandaan ito at paano mo in-execute? Okay, sir. Init ngayon eh. Oo nga po sir. O sige nga. So, unang-una doon sir, pinaghandaan ko sir sa maiksi lang na panahon sir. Kasi isa kadahilanan din kasi sir dahil naging busy rin ako sa trabaho ko doon sa unit. So, ang ginagawa ko na lang sir, pagbaba, more or less 2 weeks na lang yata sir bago yung laro ko. Ang ginawa ko na lang, nagraraksak ako sir. 18 kilos kung nakita nyo sa mga vlog ko, nandoon yan, nakaraksak ako niyan. Umaga, tanghali, hapon ginagawa ko yun sir. Nang sa ganun sir, maging double o triple purpose pa yung stamina na makuha ko. Kasi sandali lang yung preparation mo. Opo sir, sandali na lang kaya binagbagan ko ng binagbagan, pinahirapan ko ng pinahirapan yung sarili ko sir. Nang sa ganun, magka-impa ako ng stamina. Kasi ayon sa balibalita ko kasi sir, na dito sa Baguio is akyatin talaga daw. So ngayon, first time ko lang talaga yun sir, kaya pinaghandaan ko rin yung akyatin niya. Kaya although nakuha rin natin or naka-finish din tayo kahit papano sir, second place din tayo kahit papano sir. Pero, di ba, proud member ka ng 8th Infantry Division. Yes sir. Di ba? Nasaan ka ba ngayon SM? Sa Katbalogan ka ngayon? O, Yes sir, nasa 8D ka po ako sir. so, patag-patag man doon. Yes sir, pero may mga portion doon sir na binalik-balikan ko ng paborito ko na mga ruta sir na mga akyatin din. So, ang training mo dito sa 264 na to is 2 weeks lang. Yes sir. So, parang kung sa atin sa Ranger, parang nag-battalion run, company run ka, platoon run, body run, lahat-lahat ng run Yes, sir. in 2 weeks. Yes sir. Example nga, 2 weeks lang. Day 1 to 14. Paano mo binanatan yung training mo na bago ka sumabak dito? Training tayo, tsaka paano mo sinimulan to? Kasi, Baguio, Cannon Road, hirap nga sasakyan umakyat. Tao pa kaya? Di ba sa Lion? sir. Lion's Head ba yun? Yes, So, sir. paano mo tinira tong 2 weeks lang? Ayun sir, kung talaga sir, successive talaga. Umaga, sinit ko lang yung sarili ko sir kasi may mga trabaho tayo. At the same time, frantic life ko lang ito ang practice sir. Hindi na totally tagal nakapokus ka doon kasi alam mo na may trabaho tayo sir, baka mapapansin tayo na mukhang kuwan ba sir, nakakaiba. So may trabaho man tayo. So bigyan lang natin ng extra time. Kung may extra time, saka na ako nakapag-practice sir. Kaya yun medyo although bitin ng konti. Pero okay lang naman po sir, at least ayun, nakuha pa rin natin na makagawa ng pag-practice ng kuan. Yung mga ganyan na tag-init, yun, tapos mga makaakyat man lang kahit papano sa mga paahon sir, mga ganon. Kaya yun sir, nagawa ko pa rin na makapag-practice. Para nang sa ganon, bandang huli sir, na hindi talaga, anong tawag dito, hindi mo pagsisihan ba na bakit sumalang ako na hindi naman lang nakapag-practice ako kahit papano. So at least kapag practice ako sir, yun, hindi rin nabitin masyado sa kompetisyon. Nakapinish rin tayo ng maaga-aga sir. Itong 264 mo, ilang oras mo tinapos? Araw pa. Nirelease kami sir,
1 o'clock. Pizza, ay di, at 10 p.m. po, sir. Alas 10 ng gabi, Pizza City. So, dumating ako, sir, alas 8. 42 hours. 42 hours na straight na takbo? Yes, sir. Wala kang tigil? Hindi, wala kang tulog, di ba? Wala po, sir. O sabihin natin na mayroon, sir, na parang nakaramdam ako, bigyan ko ng 3 to 5 minutes kasi sayang din yung oras, sir. Di baling maglakad kaysa tulugan. So, yun ang ginagawa ko, sir, pag-manage sa time ko lang po, sir. 42 hours to. Yes, Itong Manila to Baguio mo. Opo, sir. Walang oras, 1 oras, 2 oras na tulog yan. Tuloy-tuloy Wala lang. po, sir. Sige nga, SM, paano? Marathon team din ako ng West Point kasi dati. Alam ko yung marathon. Yes, sir. Pero ilang marathon pa lang naman ako na tigpo 42 compared sa'yo, di ba? Yes, sir. So, paano simula nun? Kasi, alam ko rating yan eh. Yes, sir. Di ba? Alam ko yung runner's life. Pero, pag simula pa lang ng Manila, sige nga, isa-isahin mo nga paano nyo Tarlac. Yes, sir. Sige nga, ano yung hirap Yes, sir. ng... Yun ang na-encounter ko, sir, unang-una. Dahil hindi ko alam yung ruta, sir. Kahit anuhin pa ninyo pag briefing yan, isampal pa yun sa mukha na ko, dito doon, ganito daanan nyo. Dahil hindi ko familiar at hindi ako taga rito, ang ginagawa ko na lang, sir, solution para hindi ko mawala. Nagtatanong ako sa mga medyo yung may kalakasan din kasi yun ang maging reference ko at masusundan ko. Ngayon nung may nauna, sir, tinatanong ko, alam mo ba yung ruta? Hindi raw. Tapos pinauna ko lang siya nung pinauna. Tapos yung isa, tinatanong ko, alam mo yung ruta, Sir Idol? Yes, ito na lang yung kung may kuan man tayo, may tracking mga kung sinusunod, ito na lang. Doon ako sumasabay sa kanya, sir. So yun, sunod lang kami, minsan lang para hindi boring, uusap kami. Tapos sa panay kuan lang, parang ini-enjoy ko lang yung sarili, sir ba? Hanggang sa expressway ba kayo, SM? Marcos Highway po, sir. MacArthur. Yes, Hindi. sir. Service road kayo hindi sa expressway, definitely. Yes, sa sir. service road yung takbo. Ang problem nyo kasi sa ganito, wala talaga yung tagalinis ng daan nyo, di ba? Wala, sir. Kumbaga, halos sariling kayod nyo yung wala yung mga haggard na naglilinis ng daan, wala sa inyo. Wala naman ako na-observe, sir. So halos sariling kayod nyo to. Yes, sir. Iba talaga buhay na ultramarathoner. Except lang sa mga support crew, sir, na nagmo-monitor din. Opo, sir. So, service road. So, Bulacan, di ba? Bulacan. Yes, sir. Di ba? Dami usok na sasakyan. Paano pala kung mausok yung di ba? Kuwan lang, sir, lalo na pag may mga salubong na sasakyan. Kasi counterflow kami niyan, sir. Double purpose kasi. Salubungin yung sasakyan. Dapat give way ka parati. Then at the same time kasi niyan, sir, para if in case munti ka magasagasaan, kung halimbawa, maka-escape ka. Tama. Except doon sa sinusundan ka, talagang Sigurado wala ka ka. ng escape doon eh. Buntot ka. So, yun. Kaya minsan yung ibang mga driver na hindi nakaintindi sa sitwasyon namin, nagagalit o nasilbatuhan kami ng nakakaiba. So, yun, sir. Kaya, So, example, ito, service road. Saan ka unang medyo napapagod-pagod na? Mga anong banda? Papuntang Baguio. although, sir, sa first 100, kasi every checkpoint kasi, sir, every 50 kilometers. So, 50 kilometers, okay pa, sir. Pag 100 kilometers, Kalumpit. okay pa yun, sir. Naka 100 na ako. Nung kuha na, sir, medyo nakaramdam na ng konti ng antok at may naramdaman na rin ako sa pako na umiinit, nakakaiba. Kaya nagpalit na naman ako ng sapato, sir. So yun ang pero not totally nahihirapan, sir, na kuan lang. Pag may naramdaman kasi ng konti, sir, may maramdaman ako ng konti. Ina-actionan ko yung kagad, sir, baka lalala siya. Nang sa ganun, So yun ang style mo para so may reserba ka na sapatos. Opo, sir. 3 dala ko po, sir. So pag medyo gumaganon-ganon yung isang sapatos mo, palit agad. Yes, sir. Kasi Pero sandali muna, paano tubig mo? yun na nga, sir. Ito yung Ito. dala-dala ko po, sir. Tapos sinasip-sip ko lang ganun. Kada kailan ka umiinom ng tubig? Kuan, sir, parang
except sa kung hindi kasi yan totally na inom ng inom kasi Hindi pag pwede, masobrahan din ng inom ng tubig, masisira rin yung kuan mo, sikmura. So parang patikim-tikim lang sir. So napaka-importante doon yung hydrolyte siya sir. Hydrolyte na kuan. Kasi hinahaluan ko itong tubig ko sir eh. So may hydrolyte ka talaga. Opo sir. So yun lang yung hindi mga Gatorade, hindi ganun-ganon. Oh sir, pero although bumabanat rin ng Gatorade sir, pero hindi ako basta-basta na kuan, limit lang. Pero mostly yung hydrolyte talaga. So, di tubig. Paano pagkain mo? Isa rin yun sir, very limited kasi walang ganang kain yun sir, sa totoo lang. Oo. So ang ginagawa ko sir, prutas lang yan. Saging, kung kailangan talaga na nag-isip ako kasi nag-take rin ako ng vitamin sir at saka pang energy. So hindi man pwede na di malagyan ng kanin yung tiyan. So yun, kumakain lang kahit kukunti lang tapos mostly dyan sir sabaw. So, example, itong bagyo mo, pag akyat mo ng bagyo, kailan ka unang sumubo? Siguro sir, dito sa pangkuan na siguro sir. Bago mag 200 sir, doon ako nag-ano kasi Bago mag 200, ilang oras ka nang di kumakain nun? totoo yan sir, puro prutas lang naman sir. Kasi para hindi masyadong mabigat yung sikmura. At the same time, wala talagang gana pang kumakain sir. Kanina na ako nakaramdam ng pagkain sir, kaya pinapabanat ng babanat ako nila ni Sir Masamok sir na kumain kayo, magre-recover ka. Kaya yun sir, recover na rin tayo. So, example, takbo, Pangasinan. Pagdating mo ng Pangasinan, anong nararamdaman mo na nun? Although yung mga time na yun sir, medyo mainit na tayo doon, medyo mainit. Ini-enjoy ko lang yun. Kasi sayang yung oras sir, kung lalakaran ko, kahit malang padahan-dahan lang, at least continue sir, continue. Napakainit na panahon, tinuloy-tuloy ko lang. Tapos para nang sa ganun, makausad lang ako. Kasi napakatinding init talaga sir, kumbaga, lalo na dito sa area ng... Oo, matindi talaga Yes, sir. dito. Kaya although nalabanan natin sir, kasi yun na nga, nakapag-prepare din tayo ng kunti, kahit kunting panahon na, nakapag-practice din na, kumbaga naka-hit training din tayo. So, nai-apply ko rin doon sir. Yung HIIT training, paano ang HIIT training mo? Hit training sir yung kwan sir. Doon sa, yun na nga sir, nakaraksak, tapos tanghali, babanat ako ng alas 10, matapos man lang alauna o alas 2 minsan, balik na naman uli sa trabaho sir. Pagkagabi na naman, banat na naman uli sir. So talagang 3 times a day, may pang-umaga ka na medyo hindi pa ganun kainit. Yes sir. Tanghaling tapat, birahin mo na naman Opo sir. para matesting yung heat talaga. Yung panggabi, medyo, para saan yung panggabi? Pang kondisyon din na tumatakbo ka paggabi. Yes sir. Yes sir. Kasi malamig nga raw talaga sir sa Baguio. So i-apply rin natin yung kung anong mga weather na possible mo ma-encounter dito. Kaya yun sir, tumpak naman yung ginagawa natin. Grabe, no? So, sige, pagdating mo kasi mga Pampanga, Pangasinan, napakainit talaga ngayon, di ba? Yes sir. Actually, katatapos ng bagyo. Buti nga, hindi ka inulan eh. Yes, Inulan ka ba? Hindi. Inulan sir. Isa rin yung dahilan sir kung bakit na medyo na tinong konti. Kaya inaingatan ko rin yung paa ko sir kasi banat ng banat at umuulan kasi maraming experience na nga ako sir yung Maynila to Sorsogon, yung 613 kilometers na yan. Dahil banat ng banat ako, hindi ko inisip yung sarili ko. Kaya yun sir, dahil umulan, pinakuan ko muna ng ulan ng konti sir. Hindi ako bumanat kasi pag mabasa ito, yun na, isang maapektuhan talaga. Lap-lap talagang paa mo. Yes sir, kaya yun, more or less 30 minutes o 1 hour ba yun na in-standbyan ko lang muna na kailangan talagang alagaan talaga rin sarili. Pero parang nakakaiba ng isip ko na baka madikitan or ano dyan, kahit hindi pa huminto as in, banat na naman ako sir. Ilan ba kayong nag-participate nitong... 25 po sir. Ilan? 25 po sir. So, 25 na ultramarathoners. Yes sir. Hindi kasi yung anak ko, ito pala magiging first 21 kilometers niya eh. Kaya sabi niya, Daddy, pa-interview mo si Master. O, sige, ang bahala. Yes sir. So, La Union, bago ka kumanan, paakyat.
Hindi ko na familiar La Union masyado yung Rosario, area niya, sir. yung Rosario La Union, bago ka kumanan paakyat ng Quezon. Yes, sir. Yun, di ba? Yes, sir. Medyo, di ba may ilog-ilog doon? Yes, sir. Oh, di ba? Ilog na malaki actually. Anong feeling mo na noon? Mga ganong nandun ka na sa medyo mga anong oras na kaya yon? Parang hindi ko na matansa yun, sir, dahil yung inisip ko lang takbo ng takbo. Maga ba yun? Tama. So, yun, sir, medyo kuha na tayo doon. Okay pa naman kondisyon natin doon, sir, na kuan. Pero ang sa akin doon, sir, ini-enjoy ko lang talaga na ituloy-tuloy lang. Kunting pahinga lang talaga, sir. Paanong style mo ng pag-e-enjoy na, di ba? Oh, alam ko yung running kasi masarap tumakbo eh. Totoo Yeah. lang, di ba? I mean, 4 years ako sa West Point, puro takbo rin eh. Paano mo ina-enjoy yung pagtatakbo? Na parang kung napapansin natin, sir, na minsan tayo sarili natin, pag tumatakbo na puro lang ganon, nakaganon lang, sir, ba? Parang seryoso masyado, sir, ba? So, lingon kaliwat kanan lang, tapos parang kuan lang yung isip mo, sir, ba? Relax lang. As Relax in, lang. Yes, sir. Kasi kung iniisip mo yung layo or akyatin, wala yan. Magni-negative yung utak mo niyan pag hindi mo rin alalayan mo yung sarili mo. Kaya lingon kaliwat kanan, din tingin-tingin naman sa kuha yung mga view doon, lalo na kasi wala yan sa Bisaya, sir, eh. Oh, ito, di ba? Paakyat na, di ba? Yes, sir. Paakyat doon sa yun na yun, yung ganun-ganun na, parang bitukang manok, di ba? Yes, Pero mas matindi. O paano mo sinimulan yun? Kasi first time mo nga yun na umakyat na, ang tarik nun eh. Yung Yes, sir. nakasigunda nga lang sakyan, tersera lang doon eh. Sir, so una-una, sir, siyempre pinahigop mo na lang ako ng sabaw na kuan. Siyempre ang ginagawa ko kasi, sir, paunahin ko muna sila ng 3 kilometro. Una kayo doon, kung may mahigop tayong sabaw o ano dyan, or kahit man lang gatas or so on so forth, iinom ako doon. At titingnan nyo kung saan yung paakyat para makapag-prepare din ako. Yun yung ginawa nila, sir, nauna sila doon. Then yun, banat ako, sir. Pagdating ko doon sa kanila, banat. Then, yun na yun, sir. Dinahandahan ko na yun pag akyat na rin para nang sa ganon. Yun na nga dahil pinoprogram ko yung sarili ko na kahit man lang mabagal, at least tuloy-tuloy compare sa maglakad, sayang yung oras, sir. Kasi hindi mo na-recon yun, di ba? Yung paakyat na yun. Hindi po, sir. Wala talaga. So, natansya mo ba yun? Di ba may mga paakyat doon na parang basta ang tindi. Oo, sir. di ba yung parang maalala mo yung pag-akyat mo yung may lion's head. Yung Oh, yes, sir. Opo, sir. di ba? Pagdating mo doon, anong feeling mo? Well, sir, parang, yun na nga, sir, parang, Malakas ka pa nai-enjoy nun? lang ako. Ganun Okay ba? lang, okay pa naman kondisyon ko, sir. Nai-enjoy lang ako kasi totally nga, sir, pagdating sa, doon sa finishing, may nakipag-dash pa tayo, sir, dahil yun na nga, dahil ako yung pangalawang dumating. Kaso dahil nawawamali tayo, Nawawali sa... hanggang sa hanap ako kung saan yung finishing line, yung Rizal Park ngayon, hanggang sa dumating yung pangatlo. Kaya medyo familiar niya yung lugar. Kaya yung sumasabay na ako sa kanya. Hindi lang, mukhang alam yata. Tapos kunyari lang siya, hindi alam, ba? Pero ewan ko kung gano'ng katotoo. Para lang, sinundan ko lang siya. So pati yung support crew ko, pinahanap ko na rin nakala kung saan nga porsyon. So yun, sir, matagal muna namin bago nahanapan. So kaya yun, imbis pangalawa tayo, naging pangatlo lang kasi naghiwa-hiwalay naman kami doon sa kakahanap. Pero yun pala, familiar nila yung area. alam nila. Oo, sir. Pero konti lang naman diferensya, sir, na oras. Pero sayang ba? Pero Kanina ka pa dumating, tapos dumating na yung isa na pangatlo na medyo mahaba-habang panahon dahil alam nila yung area, sila yung nakaano doon. 48 years old ka, di ba? Yung mga kalaban mo, yung nag-champion. Mga bata pa, sir. Mga bata pa, mga Mga 20s, 30s. Mga 30 plus, sir. Ganun. Ay, grabe yung partida sa edad pa lang, ano? Pero nakipag-dash and dash ka pa. Siyempre, sir, kasi inisip rin natin yung yung karangalan din, sir, ba? Hindi lang sa yun. Ito yung pang-inspired sa mga bata, sir, ba, na
na kaya ko pa nga na may edad ako, how much more sila mga bata. So, kailangan practice lang talagang importante dito, sir. Attitude lang din. Hindi, sige nga, attitude tayo. Ano yung nakuha mo galing sa military training na attitude na ina-apply mo dito? Yes, sir. Yun, sir, kahit gaano kasakit, kahirap kung anong naramdaman mo, sir, kinakaya. Kinakaya yan. Kahit sugat-sugat, parang sa enkwentro, sir, ba, na hindi ka basta-basta susurrender kahit gaano kalala pa yung sugat habang kaya pa, lalabanan mo talaga, sir, nang sa ganon, may survive mo or ma-reach mo yung plano mo kung anong gusto mo. Kasi pag bibigay ka kaagad, sir, wala. Hindi mo makuha yung target mo kung anong gusto mong marating. Kasi alam ko marathon laban kasi ito ng isip eh. Yes, sir. Kung minsan bibigay yung isip mo bago katawan mo, kung may hina-hina ka, di ba? Yes, sir. Sige nga, ano yung mga nangyayari ba sa yon o nung una? Ngayon kasi, siyempre, ano ka na veterano na eh. Nangyayari talaga yun, sir. Kaya very applicable talaga yung turo sa training, sir, na sabi pa nga sa atin na skill, spirit, stamina plus 1A na yun yung sinasabi ko kanina, sir. Napaka-importante rin yung attitude. Kahit gaano kapag kung wala kang, hindi ka ma-attitude, hindi ka rin makasurvive. Kaya attitude pinaka-importante doon, sir. Kasi ano para sa mga kabataan ba, ano bang ibig sabihin ng attitude? Kasi, of course, marami pang kabataan na hindi pa nakaranas kung ano ba ibig sabihin ng ganong katindi na hirap, di ba? Yes, sir. Ano ba ibig sabihin ng attitude sa'yo ngayon bilang ultramarathoner? Okay, sir. So, tulad na pagod ka na. Huwag kang bibigay dahil pagod ka na. Ayoko na, pagod na ako. No. At sabi pa sa expression natin, sir, attitude lang yan, kaya yan, bugahan na mo ng bugahan. Kasi sa katagalan, sir, maka-adjust ka rin yan. Minsan niluloko tayo minsan ng sarili natin, sir eh. Niluloko tayo minsan, kaya labanan mo lang, mawawala lang yan. Kaya pag magulat ka na lang pagdating sa unahan, pag tinuloy-tuloy, uy, nawala ah. So, ibig sabihin, okay. So, totoo naman talaga yon kasi how many experience natin sa mga ganyan, sir, na gawa ko yan, na kailangang labanan yung pagod, puyat. Kaya napaka-importante attitude, sir. Okay.